Good morning. Good morning. Ako po si Anton, one of the oil residents under Prostrate. Presentation ko today is about sa plans ko dun sa farm namin sa Pampanga. Some background about the farm. Sa location sa Pampanga, sa may Mexico. And then, nung nag-explode yung Mount Pinatubo, nakarating yung lahar dun sa area kasi malapit siya sa river. So yung topsoil nun is lahar. And then flood prone din siya. Halos yearly nag-flood dun sa area dahil malapit siya sa river. And then ang existing na mga sa farm are matured fruit-bearing trees. And then may area lang na open which can be used for vegetable production dahil under siya ng national grid. So hindi pwedeng maglagay ng puno. So may open area lang for vegetable. Ito yung Google Map. Yung Google Map ko yung area. So ito yung boundary. Residential na yung paligid. And then yung dito niya is ito yung Pampanga River. Pampanga River. And then ito yung mga dito banda rito yung may open area kasi yung mga power lines, nandito yung power lines. Okay, yun yung mga water lilies sa sa may river system na balak yung gawing inputs kasi sobrang dami yan pwedeng gamitin talaga yung as inputs. And then yung mga matured na mga fruit-bearing trees, mga carnitas at mangga. Yung mga, ang daming mga leaves na napuproduce na pwedeng gawing substrate. And then yan, hinihigong ko yan. And then nagsimula na rin akong after nung mga lessons namin kay Sir, nagsimula na akong mag-procure ng mga iba-ibang mga forage na mga plants like Padre de Agua, tinalim ko na. And then, actually, sinurse ko yan sa bureau, it's a bureau under animal industries. No, sa may po sila sa Valenzuela. Sa Quezon siya pero may sila sa Valenzuela, may sila malapit. Animal product. Yeah. So mayroon silang mga pinoproduce na dun sa may Valenzuela, sa may malapit lang sa amin yan sa work. Kaya pinagawa mo na. Kaya na-recommend niya, Indigo da. Maganda daw na para sa mga convey. And then pakchong, nakabili din ako pakchong sa kanila. Ang maganda dun sila, nagde-develop sila ng leather from pig skin. Ang ganda ng technology nila. I work with ATDC sa R&D na native pig process. Yeah. Native pork. Yeah, may training din silang ino-offer dun for the production ng meat. Yan, pakchong, nakabili din ako sa kanila, pinalili ko na. And then, for the action plan matrix. Ang isa sa mga nag-stick sa akin kay Prof. Ray na tinuro niya is, pag nag-start ka is, start by improving the soil. Improve the soil. And then from the module also, we start with the soil. So, ang nakikita kong magandang approach nga is, sa vermicompost nga, nung natutunan namin sa kahariap. So, sa soil muna, and then another one is dun sa water. Yung hindi ka pwedeng mag-start ng kahit anong agriculture na endeavor nung wala kang source of water. Pero yung source of water, madali lang yan kung dito. Then, dito ko gusto mag-focus muna sa soil improvement. Okay? Elevated beds kasi nga, ang balak ko, i-elevate siya kasi nagpa-flood dun sa area para hindi ko na siya isipin. Then my one objective is to produce the own vermicompost to improve the farm soil. And then problem being addressed is one is the lack of organic matter. Kasi nga masyadong yung soil, masyadong lahar siya, and then sandy na kapag yung water retention niya is very poor. And then farm area visited by annual floods. Yung intended owner is yung farm owner, saka yung may farm worker kaming kasama doon. Expected result is to produce the vermicompost in terms of quality and quantity.
For the quality, and for the quantity, the amount should be enough for the needs ng farm. Then the quality, i-compare ko na lang doon sa stats ko versus kung i-apply yung vermi. And then activities involved, preparation ng substrate, which is already available sa site. I-gather na lang. And then elevated beds, kasi nga, para ko talaga elevated siya para sa floods. And then yung purchase ng African night crawler. And then sa quality, pag-harvest ng compost, pag-apply ng compost, and then pag-monitor ng plant performance. Balak ko siyang magawa ng by 4th quarter of 2016, and then by 2017, magdana na lang application. And then for the inputs, for the watt, yung mismong substrate, ang balak kong gawin muna is marami rin akong goods dun sa farm. Pwede kong gawin for the beds, and then the LNC, and then the labor. Then dito for the stocks, pag harvest, and then the labor. And then for the quantity, naalala ko 1 kilogram per day yata yung kinukonsume ng vermi per kilo. And then mga pallets na pwede ko rin gawin sa pagwalang bed. And then, ang inisip ko is, in-aggregate ko na lang yung mga working days, 5 working days total for this action. And then sa quality, naka-5. 10 pieces ng stocks ang nalagay ko dyan. And then 10 working days na aggregate for the labor. Then for the source, so sa farm mismo mong gagaling substrate, and then yung ANC, sabi rin nung pinuntahan ko sa May Valenzuela is available daw sa Bureau of Soils yung ANC for purchase. Malapit din sa amin yan sa Quezon City. So, pwede yan daw ang kumuha doon. And then for the stocks and the labor, yung sa local market na lang, and then sa farm mismo yung. Okay, for the budget, 500 pesos per PHP ang estimate ko na lang, ay per PHP per kg ang estimate ko na lang dun sa ANC, and then 1,000 pesos per day for the labor kasi kasama ko, mahal yung oras ko eh. Kasama ko trabaho dyan. And then contingency 500, total 6,000, and then for the next action is 500 for the stocks, 1,000 pesos per day for the labor, and then 500 contingency, 6,000, total of 12,000. Then for the responsible persons, yung farm owner. Okay? Ito yung iniisip kong gawin sa elevated beds. Natutunan ko dun sa kaharian, di ba sir? First, this one muna. And then compare mo na yung substrate for 2 and 3, 2, 3, and 4. And then kapag natapos na sila dito, i-open mo lang yun, kung saan na silang lilipat. Then pag tapos na sila doon, i-harvest mo na doon. Open mo lang ito, ulan na rin ito. So, yung ikot lang. And then, the dimensions is 1 meter and then 3 meter. And then, elevation, experience namin doon, mga 4 feet yung baha eh. Mga 4 feet yung baha. So, elevate siya. And then, sabi din sa kariyang mga 1 foot yung optimal na thickness ng substrate. So, mga 1 foot yung and 4 feet yung elevation. Okay, that's it. Thank you.